as we were meditating the goodness of God in the ministry, we want Him to be glorified. We want Him to receive all the praises and glory that is due to Him alone. Amen? Kaya po, ginawa po ang selebrasyon na instead of us. That is why we always come in humbleness and humility to the Lord. Dahil sino nga ba naman kami ni Pastor Jerry? We are just an ordinary servant of the Lord. And kung hindi po ang habag at kabutihan ng Diyos, alam po namin na hindi kami dapat ito. Pwede pong pumili ang Diyos ng iba na tumayo para sa tenori. Kaya po, we always go back to the Lord and say, to you alone be the glory. Wala po kaming kukunin na kaluwalhati ang sa iyo, Panginoon. And we all give God the glory dahil sa malalaki pong mga assignment na ibinigay po sa atin as a church ay again, to God be the glory. Dahil na-accomplish po natin ito dahil sa kanyang habag, pag-ibig at kabutihan sa ating mga buhay. Amen. As a church po, we have already 11 churches in the Philippines. And for 24 years, nanganak po ang church ng 11 churches po na active po sa Pilipinas. Active din po sa daily Bible Vacation School. Active din po sa Song School of Music. Active din po sila sa SOD School of Dance. Though yung ating pong teachers sa School of Dance ay pinagpala, I said it's because of their faithfulness serving the Lord, and now they have been rewarded. For the meantime, bed rest muna siya dahil nagdadalang tao na po siya. So we give God the glory. It's because of their faithfulness to the work of God in the Philippines since they went for good to Philippines. Nag-commit po sila sa Panginoon. May mga trials sila sa simula. Yung pinaka-asam-asam po nila na hinihingi sa Lord ay pinagkaloob na po sa kanila. So, naturuan na po ang ating mga katutubo. Marunong na sila sa dance. At ngayon, nagtuturo na po sila. At sa kasalukuyan po, nasa Mindoro ang team ng School of Music at team po ng DVBS at hanggang Sunday po sila doon. At sa Sunday naman ay magkakaroon na po ng recital ang natuturong mga kulot sa mga unat. Kulot po ngayon ang natuturo. It's because they've been taught with spiritual things and na-develop po ang kanilang mga talent. So yung ating mga katutubong ita, sila na po ang nagtuturo sa mga unat. Amen. So, ang recital po nila ay Plaza. Sister Mel, sa Plaza sila magre-recital. So, that's wonderful news and we can only say to God be all the glory. Amen. So, alam ko po na bawat isa po nais nyo din pong ibigay ang glory sa Lord, ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Lord dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kaya po, ngayong gabi, we need to give God all the glory. Amen? And may I ask Pastor Jerry po, para po encourage din po tayo sa taong ito muli na ibinigay ng Panginoon para makapag-start po tayo ng another year of
new visions, new assignments for God's glory. Binabati ko po kayong lahat ng masaya at glorious po na celebration po natin. Marami po 24 years in the ministry. Hindi po sa kakayan po natin, hindi po sa kagaling po natin, hindi po sa lahat po ng mga alakas na meron po tayo, na naabot po natin po ang 24 years, but only for God. Lahat yan po ay dahil po sa ating Diyos. At ngayong gabi, we give all God be the glory. Bibigay po natin sa Kanya po yung lahat ng kaluwalhatian, and we intended din po to celebrate our place because this is a new place of Telluric Tel Aviv. Ito po yung first year na binigay po ng Diyos po sa atin dito sa church, and it's honor na dito tayo mag-celebrate. Amen? Dahil ito po yung binigay po ng Diyos sa atin. And we give God the glory because God gave us this place, beautiful place, na kung saan po, ay ito po yung sanctuary po ng Diyos na ibinigay niya sa atin, na makikita din po natin na talagang napaka-bless po tayo. So we give God the glory for the place that God gave to us. Amen. Kaya po napakaganda po na ngayong gabi, hindi po ina po yung word how we give God the glory because for the things that He had done to us in the life, also sa mga buhay din po natin sa ministry, sa lahat po ng accomplishment po natin, sa lahat po ng mga victories po natin, success po natin, at hindi lamang po sa mga success, kahit din po sa mga problems, sa mga pagsubok din, we give God the glory. Kasi maganda rin po na binibigay po natin po yung glory ng Diyos if we experience problems. We experience po sa mga bibigat na problema po na pinagdaanan po natin dahil nalagpasan po natin. Yes, So we give amen. God the glory. Amen, So amen. bigay po natin po yung kalawalhatian sa Diyos dahil sa lahat po ng kabutihan na sa buhay po. Amen. Kumaan po yung pandemic. And nandito pa rin po tayo. But we give God the glory. Yung war na ating pinagdaanan at lumadan pa rin po tayo, we give God the glory because we are still here. Amen. Amen. We give God the glory. Amen. So lahat ng yan po ay ang karapat dapat na tumanggap po ay ang ating Diyos. Wala pong ibang dapat po na tumanggap o mag-claim na sa atin po yung Lord. Only God. Sa Diyos lamang po ang lahat po ng kapurihan. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kaluwalhatian dahil He deserved all of these things that He had done to us and He had done to the ministry. And so, mabilis lamang po yung encouragement ko po ngayong gabi dahil mamaya po ay natin po na makalimutan po ang Diyos. Hindi dapat po natin na makakalimutan po ang Diyos sa lahat ng nangyari po sa buhay po natin. As our scripture po, sinabi po niya po dito na kung saan po makikita po natin ang mga Israelites na kung saan ay dinala po ng Diyos ang mga Israelitas dito po sa Promised Land. Sabi niya na remember or beware that beware lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondages. So, gusto ko pong makita po natin po ngayong gabi na sa lahat po ng bagay na ginawa ng Diyos po sa buhay po natin, sinasabi ko po ito sa lahat po natin kasi ito po yung sinasabi po ng Diyos sa mga Israelites. So ngayong gabi, ito din po yung sinasabi po ng Diyos po sa atin na anuman yung mga blessing na natanggap po natin, anuman yung promotion na meron po tayo, anuman po yung mga businesses na na-build up po natin, anuman yung meron ka ngayong gabi,
beware not to forget God. Yes. Huwag natin kalilimutan po ito na ibigay po sa Diyos ang lahat ng kapulihan at lahat ng pasasalamat dahil ito po ay nararapat para sa ating Diyos. And we need to give God all the glory for all the things. Kaya nga po sabi po ng Diyos sa mga Israelites, huwag ninyong kalilimutan. Huwag ninyong kalilimutan na ang Diyos ang nagdala sa inyo dun sa lugar na kung saan ay wala kayong ginawa. Hindi nga sila nag-build ng kanilang houses, hindi nga sila nagtanim, hindi nga sila gumawa ng hukay ng balon para meron silang mainom, hindi sila kumain ng masagana, hindi sila nagkulang, ibig sabihin, they eat all, they filled all. Ibinigay po ng Diyos yung lahat ng kanilang pangangailangan. At napakaganda na makita po natin na ang Diyos na siya ang nagpalaya sa kanila doon po sa Egypto. And do not forget God. Sabi po ng ating Diyos, huwag natin kalimutan po ang Diyos. Dahil ang Diyos na lahat ng bagay na meron po tayo po ngayong gabi ay sa Kanya po itong manggaling. Kaya napakaganda po na gusto ko po makita po natin po ngayong gabi. Number one na gusto ko po makita po natin as we give God the glories, napakahalaga po, we need to recognize God. Napakahalaga po na makita po natin po ngayong gabi na ma-recognize po natin na lahat ng meron ka ngayong gabi ay lahat ng yan ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Napakahalaga po ito na ito dapat ay ma-recognize po natin. Dapat alam natin po mag-recognize. Di ba sa mga trabaho po natin, if we do all the things na inuutos po nila o sinasabi nila at ginawa po natin lahat ng yan, paglilinis o lahat ng yan, at wala man lang pong recognition. Di ba sa buhay po natin, naghanap tayo ng recognition. Sa lahat po ng pagtatrabaho po natin, at pag hindi tayo na-recognize, di ba ang sakit-sakit ng kalooban po natin? Itong mga nito, hindi man lang marunong salamat. Dami-daming ginawa ko ngayong hapon, buong linggo na pinagtrabaho ako, hindi man lang nakita, hindi man lang na-appreciate, hindi man lang na-recognize. Diba? Kung tayo po, naghanap po tayo ng recognition sa lahat po ng ginagawa po natin. By the way, para hindi ko makalimutan, I want to recognize, pasalamatan po yung lahat po. Kasi baka makalimutan po na i-recognize ko po yung lahat po ng ginawa ninyo. Sacrifices po ninyo for the ministry. At sa celebration po ito, baka makalimutan ko kasi na ma-recognize ito sa inyo. At si pastor nag-preach, hindi man lang marunong mag-recognize. So gusto ko po kayong pasalamatan as I recognize all your sacrifices, all your good works po na ginawa po ninyo. At ginagawa po ninyo, wala man po kaming maibalik o maibigay po sa inyo, pero ang Diyos po ang magbabalik sa inyo. Ang Diyos po ang magbibigay po sa inyo ng lahat ng yan na sacrifices po ninyo. Amen. So, mahalaga po na ma-recognize po natin po ang Diyos sa lahat po ng mga blessing, sa lahat po ng mga favor, sa lahat-lahat ng ginawa na sa ating pundo, sa mga buhay po natin, we need to give God the glory. Yung pangalawa po na gusto ko po makita po natin ay we need to credit God
sa lahat po ng mga blessing o sa lahat po ng ginagawa niya, hindi na natin mabasa po yung sumunod verse po natin. Gusto ko pong na makita po natin po yung gabi na mahalaga po yung pong credit. We need to give God the credit. Hindi dapat pa tayo po yung tumatanggap na kung hindi sa akin, wala naman itong celebration. Credit po yun. Pag sinasabi po natin, tayo po ang tumatanggap po ng credit, instead po ang God. Napakahalaga po na lahat po ng ginawa natin, lahat ng sacrifices po natin, mahalaga po na ang credit pa rin po ay sa Diyos. Kasi sa Kanya po yung lakas po natin nanggaling, sa Kanya po yung lahat ng binibigay niya po sa atin para makapagtrabaho po tayo, para magawa po natin ang lahat ng bagay. So, we need God give the credit and we need God give the glory for all of this. And lastly, I will give God the honor. Kasi napakahalaga po na lahat sa buhay po natin ay sa Kanya lamang. And we give God all the glory. Kasi wala na po tayong time. Mahaba po sana po ito, but we limit our time para po magkaroon po tayo ng mahaba din pong fellowship po ngayong gabi. So, may call also Pastor Ruby for the word of encouragement also po ngayong gabi. Praise the Lord. Let's go to the last verse po ng ating okay. Sabi po ng ating verse sa ating pong tema sa year na ito, for from Him, and through Him, and for Him are all things. Amen? Ano po ang sabi niya? For from Him, lahat ng bagay galing sa Kanya. Lahat ng meron ka galing sa Kanya. The Bible says in Deuteronomy 8:18 that He gives us the power to make wealth. Kung hindi ka masigla ngayon, wala kang sweldo na 12,000 shekels a month. Amen. Amen. Kung may sakit ka, paano ka makakapagtrabaho? At pag hindi ka nakapagtrabaho, wala kang sweldo, wala kang 12,000. Amen? So, for from Him, everything from Him. Lakas po natin, ganda natin, kagwapuhan, gwapo ng MC natin, sabi ko kay Pastor, MC. Diba? Lahat yan galing sa Lord. Amen? Sabi niya, through Him, sa pamamagitan lamang niya, tayo makakapagbigay, makakapag-serve, makakapag-encourage, hindi sa sarili mo nating lakas o glory. Dahil ang glory po natin, hindi kailanman makakapag-encourage, makakapagpagaling. Only the glory of God. Through Him alone, that we can have this, that we were able to reach this state of our lives, it's because of Him. Bakit ka nakarating diyan? Meron ka ng palasyo sa Pilipinas, meron ka pang asyenda, meron ka pang bakahan, meron ka pang kambingan, meron kang kahayupan. Foul ba yun na word? Farm! Mayroon kang Farmville. Diba? So, hindi dahil sa narating mo yan dahil sa kakayanan mo. It's all because of Him. Because everything in the Greek word, it means doxa.
doxa, or that is the word where Ako nagpapaypay na. Tagapaypay ako dito. Asawa ng pastor. Huwag sabihin. Hindi kang magaganda. Hindi kang magaganda. siya yung unchanging God, siya po yung majestic God, siya po yung all-powerful God. Amen? Nararapat po, siya po yung worthy God. Nararapat lamang po nang ibigay po natin yung ascribe glory. Amen? Yung pong nararapat na para sa ating Diyos. Alam niyo po, kapag hindi natin ibinigay ang glory sa Lord, may danger po. If we go to the third slide, makikita po natin isang hari doon dito sa fourth, sa next. Meron po isang hari dito sa Bible na hindi niya ibinigay ang glory sa Lord. Tingnan po natin. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted. So si Haring Herod po, with all his robes, at nakaupo sa kanyang trono, nagsalita siya, at yung mga tao po, sabi nila, they shouted, "This is the voice of God, not a man." Sabi niya ganun. So na-lift up yung pride na meron po si King Herod, at sabi niya, ginagawa na nila akong Diyos, tinitingala na nila akong Diyos. Sabi niya ganon. So makikita ho natin sa 23, sabi niya, immediately, because Herod did not give praise to God or glory to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Amen? But the word of God continued to spread and flourish. So ito pong si Herod po, hindi niya ibinigay ang glory sa Lord. Tinanggap niya yung glory na para sa Panginoon, at anong nangyari sa kanya? Siya po ay namatay at kinain ng uod. Amen? At si Satan po, because he wants the glory that being given to God, he wants also to be glorified. Anong nangyari po? He was thrown down here on earth. Amen? Ibinagsak po ng Lord, itinapon siya ng Lord mula sa trono. Lucifer was once a bearer of light. He is the praise and worship leader. Actually, the Bible describe him. He is at the peak. Siya po yung pinakamaganda na anghel sa langit. At siya po yung bearer ng light, actually. But then, he took the glory that is due to God. At ano po ang nangyari? Siya po ay itinapon. Mula sa presensya at glory ng Diyos, siya po ay itinapon. Just like Herod po, this is the danger when we don't give God the glory. Pag hindi mo ni-recognize ang Lord, sabi nga ni Pastor kanina, you have to recognize God in your life. Hindi dahil sa lakas mo, kaya ka nakakapagtrabaho, nakakapag-part-time ka, 12 hours a day.
6 weeks times 12 hours, and then you say, oh, mayroon ako. And it's all because of God. As I have said a while ago, church, you always go back. When you have the blessing, you have always to go back to God and say, I give you the glory. Amen? Ay, salamat, Panginoon, sa natanggap kong pagpapala ngayon. Amen? Alam niyo po na si Queen Esther, it's not about Queen Esther. Amen? It's not about Queen Esther. Aba, pa-manicure, pedicure, para paganda doon, kulot, lahat. Pero, it's about saving God's people. Oo, hindi naman masama, nagpe-pedicure siya, nagpa-manicure, pinapaganda doon sa palasyo. Pero, nung dumating na po yung time to save the Israelites, anong sabi niya? Patay. It's not about her anymore. Amen? It's about the plan of God. It's about the salvation of people. By the way, it's not about the concert, but the converts. It's not about the tickets, but it's about the salvation of God, of God to mankind. Church, it's about the plans and desires of God. It's not about us. Amen? At kung meron man na-accomplish ang ministry ito, marami man po tayong nabibless, marami man po tayong na nagagawa, it's all for God's glory. Magpasalamat po tayo dahil ginagamit po tayo ng Panginoon. He gives you the power to give. Amen? Dahil it is more blessed to give than to receive. I always pray when I go to give my offering to the Lord. I always say to God, thank you, Lord, for giving me the power to give. When I am blessing someone, I always say, Lord, salamat. Binigyan mo ko ng kapangyarihang magbigay. Amen? Salamat, Panginoon, may kapangyarihan akong maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, pinagaling mo ang aking sakit at karamdaman. Hindi yung sipag ko na magpakulo ng olive leaves at angla. Hindi yung sipag o consistency na pag-inom ng kung ano-ano mang iniinom. But, amen? It's all the power of God. Church, be very, very careful po. That when you reach that place, when you are there, you always go back. Recognize where were you before that. Amen? And pwedeng gamitin ni Lord yung iba instead of you. It's because God loves you. It's because of God's grace and mercy. Kaya ka nandyan. You always recognize that and give God all the glory. Amen? Amen po. Hindi dahil inilagay ka dyan, mayroon kang connection. Hindi po. It's because of God. Amen? God's love, God's mercy. Kaya ka nandiyan. Balik po tayo. We give God all the glory. When you know, before Jesus started his ministry, he was extremely tempted by the devil. Actually po, na-test siya, yung pinaka-last na test, Satan brought him up to the highest peak of the temple. Look at me. Satan can raise you up. Can promote you.
Satan brought Jesus up, and he said, if you bow before me, I will give you all this. What is the test? He don't want Jesus to give God the glory. He wants to stop Jesus giving God the glory. Ano po yung ibibigay ng Lord na glory sa Diyos? Yung pong ministry na gagawin niya. Amen? We are all tested. And we might be tested. Kung hindi ka pa natitest, matitest ka. At matitest, saan mo ibibigay ang glory? We always give first the glory to God, who gave us all this power. Amen? Na magawa po natin ang mga bagay na ito. Please, your talent, why are you singing, Yael? Why are you singing? You are not careful. You are singing to gain the appreciation or the praise of the people. You sing to give God the glory. Why are you playing the instrument? To give God the glory. Why are you serving? Why are you cooking? Hindi ikaw ang ma-appreciate. Sarap ng luto. Though secondary, we have to appreciate the people who do this. But you are doing that to give God the glory. Always remember po na ibigay po ang kaluwalhatian sa Diyos. At hindi po natin kukunin ang glory ng Lord. Dahil the moment you take the glory, kakainin ka ng worm. Worm of pride. Worm of, gawa ko to. Worm of arrogance. Kakainin ka niya. Kapag hindi mo binalikan si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay mo para ibigay ang glory sa Kanya. Kakainin ka ng arrogance mo, kakainin ka ng pride mo, kakainin ka ng look at me. I'm very good. Look at me. I'm good. Kakainin ka ng look what I have accomplished. Pag nakain ka niyan, masisira ka. Amen? We always go to God and give Him all the glory. Every time I accomplish something, I always go in prayer and say, Lord, salamat po, pinagkatiwalaan mo ko ng gawain ganito. Ina-encourage akong tao, Lord, salamat po, at binigyan mo ko ng katalinuhan para masave ang tao nito. Oh, I give you the glory. Salamat po. Philip was in a limelight. Philip was speaking. Very, very sikat siya sa Samaria. It's because of him, marami pong nasave. Pero one day, sabi ni Lord, pumunta ka sa disyerto. He was willing to leave the spotlight of being sikat in Samaria. And he went to the desert. Why? Dahil mayroon siyang isang assignment. Yung pong financer ng Africa. Yung Enoch. Yung financer ni tagahawak ng finance ng Queen of Sheba. Yun ang assignment ni Philip. Iniwan niya yung kasikatan niya doon, pumunta sa isang assignment. It's not because of what the sikat na meron siya at that time, but it's because it's about God giving him the assignment. Desert is not home. Nung pumunta tayo sa Jericho,
Ano yun? Tambutso ng bus? Parang pumapasok ka na sa oven, sa init. Desert is not good. Amen? Comparing to Samaria, sa mountain. Desert is not good. Pag mainit, mainit talaga. Pag sa gabi, pag malamig, malamig talaga. Eh, hindi po komportable ang desert. But Philip went. Nandoon, yung assignment niya, yung finance, Ministry of Finance ng Africa. Ministry of Finance ni Queen Sheba. Nagbabasa ng Isaiah, Book of Isaiah, na hindi naman niya maintindihan yung binabasa niya. At sabi ni Philip, narinig ni Philip, dahil yun yung assignment niya, Philip was very willing to go and accomplish the work that God has assigned her to do, assigned him to do, at sabi niya, expert ako dyan, papaliwanag ko. Alam mo ba ang ibig sabihin niya? Nandoon po yung carried my sin, my infirmities. Yun yung mga binabasa ng Enoch na ito. And a minister of finance got saved because there is a person who recognized the glory of God, the one who had sent him, and a minister of finance was saved. He was willing to go down. Amen? And John the Baptist said, I have to decrease so that he will increase. I must decrease so he will increase. Church, saan man kayo makarating, saan mang level ng buhay niyo kayo makarating, maging milyonaryo man kayo, maging bilyonaryo man kayo. Amen? You always go down. You always say to God, the more you are blessed, the more you go down. The more you are promoted, you must go down. Amen? And give God all the glory. Amen. And let's give God all the glory.